So Macho P, isa ka ba sa matatakoting bata o matanda? Pwes, panoorin nyo lang tong video na ito hanggang dulo para may matutunan kayo sa akin. Kung ikaw ay natatakot, ito lang sasabihin ko sa'yo, huwag kang matakot. Kung may natatakot ka sa mga multo, natatakot ka sa mga matataas na lugar, natatakot ka mabayaran ng utang, natatakot ka makulong, imagine mo, natatakot ka mapalitan yung YouTube account mo, huwag kang matakot, ito lang gawin mo. Pwede ka naman magdasal. Ba't di mo kaya gawin yun? Magdasal ka na lang kaysa sumunod ka pa sa Diablo. Kasi, o di kaya, may pinapaisip sa'yo yung Diablo, ginugulo yung isip mo. Meron kasi akong natutunan sa mama ko na nakakapagpalayas ng bad spirit. Pwede kayong humawak ng cross na may image o kahit wala na, basta may cross o ganitong kamay nyo, sabihin nyo, Diablo, umalis ka sa ngalan ni Jesus o sa pangalan ni Jesus. Kasi once na sinabi mo yun, isang beses mong sinabi na yun, ay nanginginig na yung Diablo sa takot. Dahil takot na takot yung Diablo sa pangalan ni Jesus. O di kaya magdasal ka. Pagkatapos mo sabihin yun, magdasal ka. Kahit anong banggitin mo, basta't hindi nakakasama sa Panginoon natin, no? Number 2, kung meron tumawag sa'yo na sabi na bibigyan kita ng 10,000 million pesos, huwag mong tanggapin yun kasi may kapalit yun. Ano nga ba yung kapalit nun? Nung tawag dito, yung nagpapatatak, yung may tatak yun. Hindi po tatak ng Diyos yun, kundi tatak ng bad spirit. Meron yun 666, 36. Huwag mong tanggapin yun dahil once na nag-end of the world, tapos nagpakita na yung mga may sama ng loob kay Jesus, magpapatatak ka dito, mapupunta ka sa apoy. Hindi po natatanggal yun. Hindi po natatanggal. Kung nagpatatak ka, hindi na matatanggal yun. Parang tattoo na po yun. Kahit ipatanggal mo sa doktor, hindi na matatanggal yun. Kaya, number 3, huwag kayong mahiya o huwag kayong matakot magsabi ng tamang sagot. Kasi pag sinikret mo lang yun, para ka na rin nagsinungaling. Pinabo mo sa nanay mo, kaya nga sabi sa GMRC, diba? Good manners and right conduct. Ibig sabihin nun, dapat may mabuting asal ka. So yun nga, yung ibig sabihin nun, na huwag ka mahiyang magsabi ng halimbawa, mayroon kang pinanood na gustong-gusto mong panoorin pero hindi mo alam kung anong isi-search mo. Huwag kang mahiyang magsabi sa magulang mo. Ako nga, palaging nagtatanong sa mama ko. At yun nga, number 4. Ito na talaga, huwag ka na magnakaw. Kasi nakalagay yan sa 10 utos ng Panginoon natin, no? Ang daming ngayon mga kurakot, galit na galit yung mga tao sa kurakot, di ba? Mas lalo na kay Bongbong Marcos, kay President Bongbong. Ang daming galit dun. Kaya yun nga, sa mga tao na tawag dito, sa mga tao na wala nang magawa kundi kumurakot, titigil nyo na po yan, tama na po yan. Number 5, huwag kayong papatay. Kasama po yan sa 10 utos dahil kung ayaw mong mapunta sa impyerno, huwag kang gumawa ng masama. Number 6, huwag mong ikahiya yung Panginoon natin. Dahil what sa kinahiya mong Panginoon, natutuwa yung Diablo, no? Huwag kang gumawa ng kasalanan dahil once na gumawa yung ikaw ng kasalanan, ay natutuwa yung kaaway yun. Kaaway yung bad spirit. Tawag namin doon kaaway. Kasi natutuwa nga yun yung bad spirit. Si Jesus ay nalulungkot. Pero pag gumawa ka na mabuti, naiinis yung Diablo na parang
Nagsasabi pa ata ng bad words yun dahil sa kasamaan niya Tapos si Jesus naman ay natutuwa. Syempre, anak tayo ni Jesus. Kaya dapat sumunod tayo sa kanya mga inuutos. So ito na nga, dito na nga nagtatapos si ating YouTube channel. Kung may gusto ka pang matutunan, mag-comment ka lang sa aking account, Zared Vlog PH. Please subscribe to my channel para palagi ka updated sa mga panibago natin paliwanag, unboxing mga video. Yun lang, and thanks for watching. Bye bye.